programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministries Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw ng Sabado, ang muling ipinapaabot ng programang Reasons of Faith sa lahat po ng ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Muli kami po ay sumasapit sa inyo ng live ngayong November 7, 2020 sa ganap na alas 3 ng hapon. Amin pong ikinagagalak patuloy na kayo po ay aming makasama sa pagpapatuloy po ng ating series na tinatalakay sa Aklat ng Revelation, ang 7 Churches. At ngayon po ay nasa ika-6 na iglesia na ho tayo, the Church in Philadelphia. Yan po yung ating paksang pag-uusapan, yan po yung ating paksang lilimiin at himay-himayin. Kasama ko rin po ngayon bilang aking technical, ang aking unika iha, Princess Alia Sarmiento, ganon din ang aking pamangkin si Micah Sarmiento. Kaya't kami patuloy, mga kapatid, mga kaibigan, na nag-aanyaya sa inyo na sa mga pinaksa po natin, particular sa 7 Churches of Revelation, or kahit anong paksa na may kinalaman po sa mga usapin ng banal na kasulatan. Pwede po kayo makapag-forward ng inyong mga tanong at dyan po ay pwede ninyong ilagay sa ating inbox ng Reasons of Faith Facebook account. At yung ibang mga tanong po, sabay-sabay ko na po sasagutin pagkatapos nitong ating series para mas maganda makapag-focus po muna kayo dito po sa 7 iglesia. And then yung mga tanong na i-forward na po sa akin, ay sasagutin ko po pagkatapos bukas ng ika-7 iglesia, kung loobin ng ating Panginoong Diyos. Next week ho, sisimulan na muli natin ang pagsagot. Bago ko muli talakayin yung ibang mga requested topic, meron po tayo nakapilang mga topic po rito na hiniling ng ating mga taga-subaybay. Okay, so atin pong patuloy na ipinapabatid sa inyo. Ito, pakilagay Ali sa ating screen. Sa lahat po ng ating mga estudyante ng Reasons of Faith Bible Institute Season 4, gaya po ng atin nai-anunsyo na sa ating classroom. Mag-ready po yung ating mga estudyante dyan dahil ang first batch po na iwa one-on-one ko doon sa aking evaluation, yung unang 8 na naka-ready na po, and then sunod-sunod na ho ito ay gagawin natin starting November 21, Sabado po yun, alas 7 po ng gabi. Yan ho ang simula ng aking one-on-one. Kasi ho dito sa online, medyo mahirap ho talaga, hindi kagaya ng ginagawa ko dati na from season 1 to season 3, ay talagang nakakadaupang palad ko, harap-harapan yung mga estudyante. Pero alam naman natin, kaya ginawa nating online na lang kasi nga po, hindi pa rin ho talaga tayo yung pwedeng magkaroon ng tinatawag na pagpupulong sa isang venue na yung parang dati na pwedeng umatin kahit sino. Ngayon limitado, so kaya ginawa nga ho nating online. So ito naman ay nakinabang din yung ating mga kapatid sa iba't ibang bahagi ng ating sanglibutan, kaya po sila ay naka-enroll. Ang ating mga estudyante sa bahagi ng North America, Australia, Canada at US. So nakinabang din po sila dahil sila po yung mga estudyante natin at nagmi-meet kami sa aming meeting every 4th Saturday of the month, alas 7 po ng gabi. So yun pong ating lesson 4 ay pwede po nating sa darating na sanglinggo, pwede na po ninyong mapanood yan. So ngayon, medyo kumbaga patuloy yung ating adjustment, kaya dahil hindi ko namimit talaga yung ating mga estudyante ng regular, so magkakandak po ako ng one-on-one. So bibigyan ko, i-ready lang po ninyo yung inyong mga kasagutan doon sa lesson 1 up to lesson 3, dahil tatanungin ko po kayo ng inyong naunawaan para doon pwede kong mapagbasihan ng aking grading system sa inyo. Mas maganda yon, at least tutok, at kung yung iba kasi medyo nahihiyang magtanong pagdating ng meeting ng pangkalahatan, at least doon sa one-on-one, i-encourage ko po kayo dahil wala nang ibang makakapakinig marahil sa inyo. Pwede kayo magtanong. Yung iba kasi nahihiya pa rin eh. So, yun po yun.
Kaya ginagawa po natin ang lahat ng kapamaraanan para maabot ko po kayo at kumbaga maituro ng maayos sa inyo yung atin hong ginagawang itong buong season ng pag-aaral ng may kinalaman po sa usapin ng banal na kasulatan. So yun po. Ganon din yung ating Spirit of Prophecy series na ginagawa po natin. Ito pong Spirit of Prophecy series every second Sabbath of the month, 2:30 p.m. sa Pasig Seventh-day Adventist Church. At the same time, yan po ay kumbaga simultaneous Reasons of Faith Media Ministry. So yun po yung ating pagpapatuloy na series sa darating na Sabado na rin po yan. Okay? Ganon din, pakisubscribe sa atin hong YouTube channel, ang Reasons of Faith Media Ministry. Pwede nyo pong mapanood. Ayan po sa taas, makikita ninyo yung atin hong pinaka-address site ng atin hong programa. Okay. So, ngayon din, aking hong bibigyang pansin din yung atin hong mga top fans ng Reasons of Faith Media Ministry. So, nakita ko po ito. At gusto kong bigyan pugay, mga consistent ho nating mga followers. Babanggitin ko na lang dito, Ali. Itong sila Brother Vernon Arguelles. Sipin mo, top fan siya for 7 months. Yan din si Brother Dwicky Servidad. Top fan din po siya for 6 months naman dyan sa bahagi ng Camarines. Mga estudyante ko rin po ito. Sila Marte Arcega, Jaymar Madrigal, Gabriel Kahis, Van Dwayne Tumulva, Jemar Sarmiento. Ito po yung mga nakikita ko rito. Kasi ano po ito kumbaga Facebook ang nagre-rate nito. Hindi po ako ang nagre-rate Facebook po ito. So binabasa ko po rito sa kanilang ratings ng top fan ng ROF. Sila Brother Joey Ranan, Ninette Samson Fonte, sila Erica Estong, Adelaida Trajano, yan. Ito pa, sila Neil Arquibalpahang, Den Agasino, Jean Sena, RL Miam. Sino pa to? Ito, si Shermaine de Guzman, Judilyn Tanwatco, Armand Anilio, ayan. Si Brother Aldrin Barnedo Hunsan, po sila Joy Magpulong, Nerissa Bulabog, Juan T. Nepomuceno III, Ronald Rendora, Mark Hill Acampado, Jesse Fajardo, Freddy Incognito, at Greg Ronald. Kasama ito yung mga bago ngayon, sila Josue Hinilaso, Esther Uy, Jaime Ralabrabo, and Renelen Bulabog. So, yun po yung nag-appear po dito. Hindi po ako ang nagre-rate nito. Facebook ang nagre-rate. So, gusto ko lang i-recognize at natutuwa akong binabasa ko po itong mga, yung iba yung mga tahimik, silent supporter ng atin hong programa. At nawa, ipagpatuloy po natin na ma-share yung ating mga video sapagkat ito po ay, kumbaga, affirmative presentation po ng biblical doctrine na sinasampalatayanan po nating mga Seventh-day Adventist. So, hindi naman po ito mapapabot sa lahat kung hindi rin po ninyo tutulungan na ma-share itong mga video sa lahat po ng mga site na sa ating social media, in particular po dito sa Facebook. So, yun po yung ating panawagan po sa inyo. At ngayon po, bago ko rin naman basahin yung mga komento ng ating mga followers at tatalakay ng ating paksa, tayo po muna ay magtatalaga sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat dahil niloob ninyo na sa araw ng Sabat na ito. At sa oras na ito ay muling makapagpahayag ang programang ito ng inyong mga salita. Dalangin namin na samahan kami ng inyong banal na Espiritu upang maging makabuluhan ang gagawin naming paglalahad ng paksa na may kinalaman sa ika-6 na iglesia sa aklat ng Apokalipsis. Anuman pong mga kasalanan at pagkukulang na inyong nakita o Diyos, maaari ba na kami po ay inyong patawarin upang kami maging malinis sa harap ninyo at hindi maging hadlang ang anumang karumihan para sa pagkaunawa ng mensahe na amin pong tatalakayin at mapapakinggan. Salamat o Diyos sa malasakit na inyong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin, lalo na sa aming mga taga-subaybay.
Salamat o Diyos sa paglilinis sa lahat ng aming kalikuan at karumihan, alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. Ngayon, Ali, atin pong basahin ito. Pakilagay una sa screen, siyempre, yung ating top fan number 1. Brother Vernon Arguelles, mapagpalang araw. Ito kasi nung nakaraang linggo, mapagpalang araw ng linggo sa iyo, Bro Melvin, Team ROF, and lahat ng mga followers watching from Australia. Dire-diretso natin, ha. Galing kay Wilmer Bosotros Bugos. Amen. Maraming salamat, Brother Melvin. Napakasarap makinig sa iyong pagpapaliwanag. Hindi ako nagsasawa kasama sa aking mga dalangin ng iyong ministry. Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon, kapatid, no? Galing kay Sister G at Brother Lloyd. Amen. Tama, Bro Melvin. Si Jesus ang ating example and the real test ng ating connection sa Kanya ay kung ano ang ating reaksyon sa mga pagsubok na dumadating sa atin. Do we respond as Jesus would respond in the same situation? Do we practice what we believe and preach? May the Lord help us to repent and continue to strive by His grace to be like Him in all things. Amen. Praise God, Sister G. Galing kay Dominador Cadavos Fogoso. God bless ROF watching from Sorsogon City. Salamat, Brad Melvin. Napakaliwanag ng totoong kasaysayan ng 7 iglesia. Tayo lamang ang makaka-interpret dahil sa tunay na pananampalataya. Thanks a lot, ROF. Praise God. Next, galing kay Nilo Dagum. Ito naman yung taga Mindanao, isa pang kapatid natin doon, no? Sultan Kudarat. Tama, kapatid na Melvin, sana pagpalain ka po ng puong may kapal sa ating patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Praise God. Galing naman kay Jonald Arizobal. Tama po, be an example. Amen. Next, galing kay Neil Arnel. Dahil patas talaga tumingin ang ating Diyos at nalalaman niya ang mga behind the scene ng ating buhay. Tama ka dyan, kapatid. Next, galing kay Jaime Jaymar Madrigal. Amen. Ganda po ng mensahe. Okay, praise the Lord. Galing kay Brother Dennis Kit Mabulak, watching from Australia. God bless ROF Media Ministry. Praise God, Brother Dennis. Galing kay Seferina Benbinen de Vera. Hi, Sister Loida. May in-address siya. Happy Sabbath too. And to all viewers, medyo late ko. Mag-replay na lang ako mamaya. One of my favorite religious program. Very clear explanation. Thanks, Bro Melvin and team. Praise God, Sister Seferina. Galing naman kay Mercia Manayoba Arguelles. Galak kami makabalik ka ulit sa church ng SDA Pag-asa Church dito sa Bacoor, Cavite. God willing, kapatid. Next, eto. Siguro tanong na ito, no? May kinalaman sa 7 churches. Babasahin ko. Galing kay Brother Tito Timbang. Magandang hapon po, Sir Melvin. Tanong ko lang po, ang 7 iglesia po ba na sinasabi dito sa pahayag ay tumutukoy po ba sa iba't ibang panahon o sa iisang panahon lang? Salamat po. Ito po ay, kumbaga, part po ito ng ating tinatapik. Ito naman ay lilinawin ko lang itong patanong na ito, pero nabanggit ko nga kanina, yung mga tanong ay sabay-sabay ko nasagutin after ng series natin ito. Ito po kasi, Brother Tito, yung ating tinatalakay. Nandoon naman, simulan mo mula unang iglesia. Binabanggit na natin hanggang sa ikalawang iglesia, hanggang umabot tayo sa ikalimang iglesia, na ang pinag-uusapan po dito sa 7 iglesia, may kinalaman una doon sa literal na kaganapan doon sa Asia Minor, karanasan ng mga iglesia. Pangalawa, ito'y umaangkop sa mga naging takbo ng kasaysayan mula noong 1st century Christian era hanggang po sa ating kapanahunan. So kaya natin paulit-ulit na sinasabi sa ating introduction, at ulitin ko rin ito mamaya, na yun nga pong mga kaganapang yun, historical, kumbaga application, aside from literal geographical na experiences ng mga Christian. So yung bawat karanasan, sinadya ng Panginoon na mapili yon, hindi lamang 7 ang iglesia sa Asia Minor, marami, kaya paulit-ulit nating sinasabi, pinili ng Panginoon yung 7 dahil meron silang mga karanasan na angkop din sa magiging karanasan pa ng mga Kristiyano pagkatapos ng panahon ng 7 iglesia. So yun po yung puntong pinag-uusapan po rito. Okay? So ito na. Pakilagay ang title, Ali. 7 Churches of Revelation. Ang ika-6 na iglesia ay itong Philadelphia. Pakilagay, Ali. Ito, Philadelphia. Tinuturing naman silang the faithful church. Pero mamaya ipapaliwanag ko po yung meaning nito pong Philadelphia. No? Okay.
So pakilagay uli yung kanyang literal geography. Ayan ho. From the island of Patmos, na doon ay in-isolate si Apostle John, kumbaga ipinatapon, na-exile siya ng malupit na emperador ng Roma, doon siya ay dinalaw ng Panginoon para ipagkaloob sa kanya yung pangitain na maisulat niya yung ipinapasulat ng ating Panginoong Hesus at ipapadala dyan sa 7 iglesia. Una nga sa Efesos hanggang Smyrna, Pergamum, Tiatira, Sardis, ngayon po yung Philadelphia, at bukas ng hapon, yung pinakahuli, tatalakayin natin, Laodicea. And then meron tayong ginagamit na pattern of study. Yan. Geography, meaning, history, at yung pictures of Jesus, commendation o papuri niya, reproof, yung kanyang saway, yung counsel, kanyang payo, yung promise or pangako ng Panginoon, at yung application. Dapat iangkop natin sa buhay natin. So yan po yung pattern of study na ating ginagawa sa ating pagtalakay para magawa natin na maging systematic ho at maunawaan nating mabuti yung mga bagay na pinag-uusapan dito sa 7 iglesia. Ngayon, babasahin ko po sunod-sunod yung mga talata mula sa talatang 7 ng Kapitulo 3 ng Apokalipsis. Ito ang may kinalaman sa iglesia sa Philadelphia. At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailalapat ng sinuman, at naglalapat at di maibubukas ng sinuman. Verse 8, nalalaman ko ang iyong mga gawa. Narito, inilagay ko sa harap mo ang isang pintuang bukas, na di mailalapat ng sinuman, na ikaw ay may kaunting kapangyarihan, at tinupad mo ang aking salita at hindi mo ikinaila ang aking pangalan. Verse 9, narito, ibinibigay ko sa sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabing sila'y mga Hudyo, at sila'y hindi, kundi nangagbubulaan. Narito, sila'y aking papariyanin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa, at nang maalamang ikaw ay aking iniibig. Verse 10, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, at ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan, upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali, panghahawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong. 12, ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So, nakita po natin yung mga talata mula talatang 7 hanggang 13 na may kinalaman po sa iglesia sa Philadelphia. Ito po yung ika-6 na iglesia. Ngayon, dito sa ating pattern of study, titingnan natin next yung geography. Ang sabi dito, Philadelphia was situated on the river Cogamus, a southern branch of the Hermus, as an inland city of Anatolia. It lay about 75 miles east of Smyrna and was built upon a terrace 650 feet or 198 meters. So itong Philadelphia, sinasabi dito yung kanyang location, kung saan siya nakalocate, kung anong bahagi ng Asia Minor siya nandoon. Then, itong ancient city of Philadelphia, tinuturing itong prosperous city that lay on the Imperial Post Road. So ito ay maunlad din, kasama doon sa mga naunang nabanggit na iglesia na mauunlad, no? At sa atin pong kapanahunan ngayon, pakilagay may kayong next. Ito po ang Philadelphia, ito po yung modernong syudad sa Alasiher. Yan. Yan na po
ang kumbaga sa ating panahon ngayon. Yung Al-Azhar, sa bahagi po yan ng Turkey. So ang pinag-uusapan nga rito sa mga nabanggit na iglesia, nasa bahagi po ito ng Turkey, no? Na dito sa bahagi ng Asia Minor noong 1st century, ito po yung mga kumbaga napakarami at talagang matagumpay ang Christianity sa mga kapanahunan noong nabanggit doon sa Asia Minor. Ngayon, next, ito yung kumbaga remains of an ancient church. Ito na lang yung kumbaga nakikitang remains. Talagang kakaunti itong kumbaga itong structure na ito na nasa Philadelphia, no? Kumbaga sa iba napakarami, pero sa Philadelphia ito na lang yung kumbaga pinaka-ruins ng lugar na yan Tapos next, may iba pang mga natuklasan through excavations. Ito yung mga nakikita dito, yung mga ruins din, kagibaan, going back to the 1st century na pinag-uusapan ito sa Biblia. Lalo na itong ika-6, yan po, yung mga natuklasan na kagibaan na lang ng Philadelphia. Next, ito pa, yan. So, yung iba dyan, nire-reconstruct na lang, pero ang situation nga talagang kukunti na lang nakikitang mga remains ng lugar na ito. Okay, punta pa tayo sa history. Philadelphia was the youngest of the 7 cities to which the letters of Revelation were addressed, founded in the reign of King Attalus I, Philadelphus of Pergamum. Yan ang nakatala sa ating Bible commentary. So, ang Philadelphia pala, ito yung tinuturing na kumbaga pinakabata doon sa 7 syudad na nabanggit po rito sa sulat sa aklat ng Apokalipsis. At ito nga pong Philadelphia, ayon sa kasaysayan, naitatag po ito doon sa paghahari ni King Attalus I, Philadelphus ng Pergamum. So napapansin nyo kung saan galing yung pangalan, no? Next. It received the name Philadelphia, which means brotherly love, in honor of King Attalus' loyalty to his elder brother Eumenes II, who had preceded him on the throne of Pergamum. So ito palang syudad sa Philadelphia, kinuha yung pangalan nito kasi ang ibig, dalawang salita kasi sa Grego yan, yung Philadelphia, na nangangahulugan na brotherly love. Kasi yung philin, ibig sabihin nun love, kasi po sa Greek word, at least meron 3 salita po na isinasaling love or sa Tagalog pag-ibig. Yun po una, yung agape. Yung agape na nakapatungkol sa pag-ibig ng Diyos. Kasi yung agape, unconditional yon. Pag sinabing unconditional, which means to say, kahit kaano kasama, iibigin ka ng Diyos. Yun yung agape. Walang kondisyon na iibigin kita basta maging matino ka sa harap ko. Hindi ganon. Ang Diyos, iibigin ka kahit kaaway ka pa niya. So yun, agape yon. Ang isa pang salita na naisaling pag-ibig or love, eros. Yung erotic, kumbaga, talks about romance sa mag-asawa, magkasintahan. Eros. Ito nga pong pangatlo, philin. Love din po yan. Pero, etong philin, ginamitan ng adelphos. Ibig sabihin ng adelphos sa Greek, brother. So, brotherly love ang ibig sabihin ng Philadelphia. Ito pala, ipagbibigay parangal kay King Attalus yung kanyang katapatan sa kanyang mas nakatatandang kapatid na si Eumenes II. So, yun po yung pinanggalingan ng pangalang Philadelphia. Ito po yung pagpaparangal kay King Attalus dahil sa kanyang pag-ibig, pagmamahal sa kanyang kapatid na panganay na nakatatanda na si Eumenes II. So, nakita na po natin yung meaning. Paki-flash may ka uli. Meaning, brotherly love. Nakita nyo yan? Brotherly love. Yan po ang ibig sabihin ng dalawang Gregong salitang Philadelphia. Okay? So, maliwanag na po yan. So, itong kapanahunan ng brotherly love, the age of brotherly love, simula ng pagtatapos ng ika-5 iglesia, yung Sardis. Ito naman, noong 1755, katapusan ng Sardis, pumasok ngayon itong Philadelphia. Kapanahunan sa historical application na ito, no? Tinalakay natin kanina, pinag-usapan natin, binanggit natin, yung karanasan ng literal kumbaga, na karanasan ng mga Kristiyano doon sa unang siglo ng sangkakristyanuhan, at itong binabanggit naman natin ngayon ay yung nakikita. Ito naman yung historical application doon sa mga naging karanasan after that
literal geographical experiences of the seven churches. Ito naman ay umangkop sa karanasan noong 1755 up to 1844 AD. So kung nakita ninyo yung pagtalakay natin ng 7 tatak, after noon pong ika-5 tatak na pinakita doon yung mga kaluluwa ng mga biktima, mga lingkod ng Diyos na nasa ilalim ng altar o dambana, humihingi sila ng hustisya sa ating Panginoon. Kung hanggang kailan maghahari itong injustices, inhustisya sa ating sanglibutan. So after that, sumunod yung ika-6 na tatak na may kinalaman sa heavenly phenomenon. Yung pagdilim ng araw, yung buwan hindi nagbigay ng liwanag, pagkalaglag ng mga bituin sa lupa, nagkaroon ng malakas na lindol. Ito din po yung kapanahunang binabanggit sa ika-6 na iglesia dito sa 7. Ito naman ay karanasan ng mga Kristiyano during that time. So, sa historical application, ano bang ibig sabihin nun? Bago natin ituloy, balikan muna natin mula una. Eto. Yung Ephesus, babalik tanawan natin, itinuturing na ito'y kapanahunan ng kadalisayan. Kaya sila po'y desirable church noong 31 up to 100 AD. Sunod yung Smyrna, ito naman yung the age of persecution o kapanahunan ng pag-uusig. Napansin nyo dyan, nasa 200 taon yung naranasan nilang pag-uusig sa iba't ibang emperador na papalit-palit. Sunod yung Pergamum, ito naman yung kapanahunan ng popularidad, kaya itinuring na Acropolis. Ibig sabihin, nasa tuktok sila ng pagtatagumpay sa panlabas na kaanyuan dahil dun sa kapanahunang nakita natin, 313 to 538 AD, ito po yung legalization, pag-legalize ni Emperor Constantino sa Christianity. So, nawala yung kanilang pagbabantay sa kanilang spiritual na kalagayan, nagsimula ang kompromiso sa panahong ito. And then yung ika-4, yung Thyatira, itinuturing na kapanahunan ng hardship or difficulties, adversity, nung panahon nga po ito ng kapanahunan ng papacy dahil dito, nagsimula sa pangatlo yung compromise, and then pumasok yung mga maling doktrina na hindi turo ng banal na kasulatan. Kaya, tinatawag na adversity o hardship, difficulties, kasi yung kinang, yung liwanag ng Christianity, natatakpan ng mga dogma o tradisyon ng tao sa halip na utos ng Diyos. Okay. So, yung ika-5, ito naman yung kapanahunan ng survival. Bakit? Sa kapanahunan pong ito, kumbaga, nagsimula yung Reformation, pero habang lumalao ng panahon, sa halip na dumistansya ang mga kumbaga mga lahi-lahi na ng mga reformador, bumabalik uli sila sa dating sitwasyon na kumbaga tinuturing na resemblance, nakikigaya na ngayon sila doon sa inalisan nilang mga maling sistema. So, yan yung age of survival. Kaya sabi sa Bible, panghawakan mo ang matibay, yung nasa iyo na malapit na ring mamatay. Ngayon, ito na nga yung ika-6. The age of brotherly love, kapanahunan ng pag-iibigan ng magkakapatid. Ano ba yung mga pangyayari sa historical application ng mga bagay na ito? Etong historical application, tingnan muna natin bago yun yung larawan ni Kristo. Pictures of Jesus. Pakilagay nga may ka. Apocalypse 3:7. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David. Napansin niyo po yan? Yung larawan naman dito ng Panginoon, iba naman. Kaya nga dito sa 7 iglesia, iba-iba ang larawan dahil iba-iba po yung naging karanasan ng bawat iglesyang ito. At doon sa mga karanasang yon, nagpapakita ang Panginoon ng iba't ibang larawan din dahil yun ay pagtugon, yun ay pagbibigay solusyon, yung nakita ni Kristong pangangailangan nila, kanyang tinutugunan. Kaya dito lumalabas yung iba't iba niyang larawan. Halimbawa, balikan ko lang yung sa Smyrna. Di ba sa Smyrna, ang larawan ni Kristo ay sinabi niya, siya yung namatay at muling nabuhay. Siya yung una at huli. Kasi nga, alam niya yung magiging karanasan ng iglesia sa Smyrna ay uusigin hanggang kamatayan. Kaya nga ang payo niya, magtapat kayo hanggang kamatayan. Bakit? Si Kristo pinatay din. Pero siya'y nabuhay. Para sakaling kayo'y patayin, at yun nga ang nakita niyang mangyayari, kayo rin ay mabubuhay. So yun yung larawang pinakita niya. Ngayon dito sa Philadelphia, ang larawan naman niya, siya yung merong
susi ni David. Alam nyo, ang susi naman, kumbaga, alam naman natin ang purpose o layunin bakit kailangan mo ng susi. Magbubukas ka ng isang bagay o pintuan man yan, kahadiyero man yan, anumang sinusian mo, yung susi na yun na nakapartikular doon sa paggagamitan mo, yun lang ang pwedeng magbukas nun. Okay? So, alam naman natin, ang susi ay nagbubukas. At siya din may karapatang magsara, maglapat na walang ibang pwedeng magbukas. So, si Kristo, siya yung may karapatang magbukas at maglapat o magsara ng anumang bagay. Bakit kaya sinabi yung ganitong uri ng larawan? Alam niyo po, noon pa sa Old Testament, inihahayag na yung ganitong uri ng larawan dahil doon sa magiging karanasan ng sangkakristyanuhan bago dumating ang Panginoon. Tingnan natin, balikan yung nasa Isaias. Kapitulo 22, talatang 22. Pansinin niyo po. At ang katungkulan sa sambahayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat, at siya'y magbubukas at walang magsasara, at siya'y magsasara at walang magbubukas. Nakita niyo po, prophetic po itong ginampanan ng ating Panginoon. Nakahula na po ito noon pa sa matandang tipan. Para dito ipakita sa mga mananampalataya yung lubusang pagtitiwala na nasa ating Panginoon yung susi ng mga bagay na dapat nating maintindihan. At nandun yung assurance na hanggat nasa Panginoon tayo, nakakatiyak po tayo ng isang sitwasyon. Bagamat dumaranas sa iba't ibang hirap, nakakatiyak tayo ng pagtatagumpay. Okay, so ngayon, itong sulat na ito sa Iglesia sa Philadelphia, yun nga, nabanggit na natin, ang Panginoon lang ang pwedeng mag-angkin ng tinatawag na full authority. Siya lang ang mayroong tinatawag na buong otoridad at access sa heavenly storehouse. Kaya nga, dito, nagbibigay siya ng mga napakagandang pangako sa iglesyang ito in particular. Ngayon, as in Smyrna, the members of the church at Philadelphia experienced conflict in relation to the local synagogue. It is likely the Christians of Philadelphia found themselves cut off from the synagogue, and they may have questioned whether they had lost their place in heaven as well. Ito palang karanasan ng literal geography doon sa unang siglo ng sangkakristyanuhan, doon sa lugar na sinulatan sa Asia Minor. Ito palang Philadelphia, nakaranas po ito nung kumbaga hindi ini-exclude sila doon sa mga pagsamba. Nakakaranas sila ng talagang pagmamalabis ng ibang mga nagmamay-ari kagaya ng mga Hudyo. Hindi sila pinapapasok sa kanilang sinagoga. Bakit? Sila po kasi mga Kristiyano. Sila po yung mananampalataya ni Kristo. Yung ibang mga Hudyong matitigas ang ulo na namamahala doon sa kanilang sinagoga, ito, ini-exclude, pinagbabawalan silang makabahagi doon sa pagsambang ginagawa. So nag-iisip tuloy sila kung sila ba'y may bahagi pa sa langit o sa kalangitan. Kaya nga doon sa sulat na yun ng Panginoon sa pamamagitan ni Juan, si Kristo lang ang pwedeng magbukas at magsara. Halimbawa, ikaw ay ine-exclude, sinasabihan kang hindi ka ligtas kung hindi ka kasama namin, walang sino man tao ang may karapatang gawin yon. Kaya ipinapakita yung larawan ni Kristong siya lang yung may susi. Kung sinong mapunta sa langit o kung sino ang hindi. Walang sino mang tao na nag-aangkin ng otoridad sa lupa na sabihin, pag hindi ka namin kasama, wala kang kaligtasan. Diba? Ganyan ang sinasabi ng sistema ng Catholicism at maging sa ilang mga sekta ng mananampalatayang Kristiyano, na pag hindi ka kabilang sa kanila, hindi ka maliligtas. Yun ang ginagawa nilang panakot. At dito napakaganda yung pagbibigay ng larawan ni Kristo, pinapakita niya, siya lang ang may susi ni David. Hindi ka pwede magsabi kung sinong ligtas, kung sinong hindi, kundi si Kristo lang. Dahil nasa kanya yung susi ng kaharian ng langit. Napansin niyo po ang magandang mensahe ng ating Panginoon sa lahat ng mga taong nagnanais ng kaligtasan. Okay, ngayon ito.
Merong commendation o papuri ang ating Panginoon. Pansinin niyo po. Tinupad mo ang aking salita at hindi mo ikinaila ang aking pangalan. Ito, napakagandang papuri ng Panginoong Hesus. Di ba dun sa mga naunang iglesia sa 7 na ating tinalakay na, ang kanyang, kumbaga, counsel, at pangako, ay pag hindi mo ako ikinaila, hindi rin kita ikakaila. Kumbaga, ipapahayag ko ang pangalan mo sa harap ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. So, itong iglesia sa Philadelphia, karanasan nila na talagang kilalanin ng Panginoon. Hindi niya ikinakaila, hindi ikinakahiya. Yan ang ibig nating sabihin, di ba? Halimbawa, sa ating kapanahunan, karanasan ng ibang mga mananampalataya, no? Ayaw magdala ng Biblia kasi pag nakita, baka makantyawan sila ng kanilang mga kaibigan. Ganon mag-isip yung iba. Yung iba ganun mag-isip. So it is a form also na ikinakaila mo ang Panginoong Hesus. Sasabihin mo mananampalataya ka pero Biblia lang, naiilang kang magdala. Di ba? Kaya lalo na ngayon sa ating kapanahunan nang nauso itong matitinding mga technology, kayong Bible nasa gadgets na lamang, di ba? O at least di nila nakikita, dala-dala nila yung kanilang mga gadgets at nandoon naman daw yung Bible. So, anyway, ito po ang gusto nating sabihin by principle na dapat sa anumang uri ng buhay natin. Maging tulad tayo sa naging karanasan ng mga Kristiyano sa Philadelphia na hindi nila ikinakaila ang ating Panginoon. At ang maganda pa rito sa Philadelphia, walang saway ang Panginoon. Reproof? None. Pansin nyo? Walang saway. Doon sa unang iglesia, sa Efeso, bagamat sila ay desirable church, the age of purity yun kadalisayan, na pangalagaan nila ng matbuti yung doktrina ng Diyos, pinapurihan sila ng Diyos, pero may saway ang Panginoon sa kanila. Ano yung saway? Iniwan nila yung unang pag-ibig. Kaya nanawagan ng Panginoon, bumalik kayo sa unang pag-ibig. Pero itong Philadelphia, walang saway, parang katulad rin ng Smyrna. Di ba sa Smyrna, walang saway ang Panginoon? So itong Philadelphia, walang nasabing hindi maganda ang Panginoon dito, katulad nga ng Smyrna, na sila po'y nasa best spiritual condition doon sa 7 iglesia. Itong Philadelphia, kasama ng Smyrna. Kaya, napakaganda maintindihan natin na sa atin paglilingkod sa Panginoon, di dapat tayo nahihiya, na ipahayag at sabihin na tayo'y lingkod ng atin Panginoon. Kaya, napansin ninyo kanina sa binasa natin doon sa verse 9, no? Na, ang sabi doon ng Panginoon, babasahin natin sa salin ng King James Version, pakilagay Micah Revelation 3:9. Indeed, I will make those of the synagogue of Satan who say they are Jews and are not, but lie. Indeed, I will make them come and worship before your feet and to know that I have loved you. Ito yung binanggit natin kanina na talagang tinatakwil sila doon sa sinagoga ng mga nagsasabing mga Hudyo. Pero ang sabi mismo ng Panginoon sa kanila, sila po ay sa sinagoga ni Satanas. Doon ika sa mga nagsasabing Hudyo pero sa katotohanan hindi naman kundi nagsisinungaling. Anyway, ganito, dapat nating maintindihan. Sa Biblia, pag pinag-usapang Hudyo, hindi lamang nangangahulugang Hudyo sa laman. Ibig sabihin, Jew by blood, hindi ganon. Kundi sa Biblia, yung kumikilala kay Kristo sa ating Panginoong Diyos, bagamat hindi sila, kumbaga, Hudyo sa kanilang citizenship, ibig sabihin, sa laman, by blood, galing kay Abraham. Pero sila'y Hudyo sa espiritu. Tinuli yung kanilang puso. Yun. Dumaan sila sa spiritual surgery. Yun po yung biyaya ng Diyos na gumagawa sa puso ng tao. Kahit hindi ka Hudyo sa laman, ikaw ay Hudyo sa espiritu. Yan ang binabanggit sa Roma 2:28-29 at maging sa Roma Kapitulo 9, talatang 6. So, yan po ang pinag-uusapan dito na nagsasabi silang Hudyo, pero sila'y nagsisinungaling. Bakit? Hindi naman nakikita sa buhay na sila'y nabubuhay ayon sa larawan na gusto ng ating Panginoon. Ano ang sabi rito sa kanila? Ang sinabi ng Panginoon sa mga taga-Philadelphia, paparianin ko sila sa harap mo at sasambahin kanila they worship before your feet. O ngayon lilinawin natin ito
itong papupuntahin ng Panginoon itong mga nagsisinungaling na ito at payuyukurin sila sa harap nitong mga taga Philadelphia. Tingnan nyo, pakilagay next mic. The Greek word behind fall down in our text is the typical one for worship in the book of Revelation. It implies a willing acknowledgement that someone else is superior and worthy of adoration and praise. Yung Greek word na salita na nabasa natin sa verse 9 na nangahulugang fall down to worship sa ating text, typical, may kapakitanggal na, typical na ginagamit yan sa aklat ng Apokalipsis. Ito ay nag-i-imply ng willing acknowledgement. Ibig sabihin, kinikilala mo na yung isa ay mas superior kaysa sa'yo. Pero hindi po nangangahulugan ng talata na ating binasa na yung pagsambang iuukol ng mga kumilala sa iyo bilang mas superior sa kanila, sila yung mga Hudyong sinungaling ika, no? Hindi nangangahulugang pagsamba na gaya ng pagsambang iniuukol sa Diyos. Kundi may kinalaman yung fall down nila na kumilala sila na superior ka nga sa kanila. Bakit? Ikaw ay nasa, kumbaga isang tunay na lingkod ng ating Panginoon. Yun po yun. Hindi nangangahulugan na ang Diyos mismo nag-utos na sumamba ng iba. Ang Diyos nga mismo nagsabi, huwag kayong sumamba sa ibang Diyos. Siya lamang ang ating paglilingkuran. Kaya yung talata na ating binasa, hindi nangangahulugan na pagsamba gaya ng pagkilala sa Diyos. Kundi ang ipinapakita doon, yung willing acknowledgement na yung iba ay mas superior kaysa sayo. Lalo na in terms of spirituality. No? At doon sa mga binasa natin kanina, merong mangyayaring tinatawag na oras ng pagsubok sa buong sanglibutan. Para subukin yung mga nananahan sa lupa. Ito yung pangako ng Diyos. Nabasa na natin kanina na sa panahon ng pagsubok na magaganap sa buong sanglibutan, iingatan niya itong mga taga Philadelphia. Ito na may kinalaman sa historical application, no? Ng Christianity from 1755 to 1844. Ano ba ang nakita natin at kaganapan doon sa panahong yon? At least sa history. Di ba itong kapanahunan, itong binanggit sa 18th century, no? Sa mid-18th century, at sa pagpasok ng first half ng 19th century, di ba ito yung great movement na kung saan naging sentro itong kapanahunang yon, lalo na sa experience ni William Miller. Ito pong kapanahunang ito, walang ibang kapanahunan na naging maalab simula noong unang siglo ng Christianity. Sinundan ito ng alab, init ng pananampalataya ng mga Kristiyano nung naganap nga po itong Second Advent Awakening. Itong dahilan ng pangangaral ni William Miller na si Kristo ay darating noong 1844. Again, yung computation ni Miller, tama. Pero ang event, yun ang pagkakamali ni Miller. Huwag niyong husgahan si Miller. Dahil hindi lang naintindihan nitong ibang nanghuhusga doon kay Miller, na itong karanasan ng mga Kristiyano during the time of Miller, nung first half ng 19th century, matindi ring karanasan at pagkakamali ng mga alagad mismo ni Kristo ang naganap. Great disappointment din. Sa panahon mismo ni Kristo, naranasan ng mga alagad. Kumpara dito kay William Miller. Bakit? Di ba nung pinatay ang ating Panginoong Hesus, ang popular na iniisip at katuruan noon ng mga Hudyo, yung Mesaya ang magpapalaya sa kanila sa pagkaalipin ng Roman Kingdom, at yun din po ang sinampalatayanan ng mga alagad kagaya ni Pedro, na tinutulan pa niya si Kristo nung sinabi ni Kristo sa kanya, sa Matthew, no, chapter 16, na ako'y papatayin, ngunit mabubuhay sa ikatlong araw. Anong sabi ni Pedro? Hindi mangyayari sa iyo yan, Panginoon. So nakita po ninyo, ang mga alagad mismo ni Kristo, ang iniisip nila, buhay ang Mesyas, at ang literal na kaharian ng Israel, ibabalik sa panahon na yun na nandito ang Panginoon. Kaya nga nung pinako si Kristo at namatay, di ba nagsitakas ang mga alagad? Nagtago dahil sa takot. Yun ay great disappointment
Dahil ang inaasahan nila, yung popular na turo na si Kristo magbabalik sa literal na kingdom during that time. O nagkamali yung mga alagad. Sinaway pa nga ni Kristo si Pedro na lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Kung mayroong nagkamali sa panahon mismo ng Christianity, ang unang-una, grupo mismo ng ating Panginoong Hesus. Etong kay Miller, noong first half ng 19th century, yung kanyang alab ng pananampalataya na darating si Kristo, naging matamis yung kanyang pangangaral at tinanggap yon ng iba't ibang samahan ng Christianity during that time. Dahil ang iniisip nila, babalik na talaga ang Panginoon. Try to imagine yung sitwasyon na yun ang gustong-gusto ng mga tao noon na dumating na si Kristo. Kaya itinuturing yun na the Great Advent Awakening. Napakainit ng pananampalataya ng Christianity during that time. Yan ay kumakatawan sa matamis na katulad ng pulot na isinubo ni Juan. Pero pagdating sa kanyang tiyan, pumait. Yan po yung kaganapan noong 1844, the Great Disappointment. Tama ang computation ni Miller, nagkamali si Miller sa event. Ano yung event? Si Kristo para sa kanya ay darating noong 1844. Yun pala, ang event noong 1844 ay pagpasok ni Kristo sa the most holy place para sa tinatawag na final atonement o sa ibang salita, pre-advent judgment. Yung sa tinatawag pa sa ibang term, investigative judgment. Yun po yung judgment bago dumating si Kristo. So ganun din kagaya ng mga alagad. Ang iniisip nila, buhay ang Kristo, ibabalik ang kingdom. Mga alagad na yon. Kausap si Kristo, kaharap si Kristo, kasabay kumain, kasabay lagi naglalakad, nag-uusap palagi, nagkamali pa sila. Nakita ninyo. Kaya hinay-hinay ho doon sa mga nagsasabing si Miller ay bulaang propeta. Si Miller ho, ang Reasons of Faith naniniwala na ginamit siya ng Diyos. Nagbunga yun ng Great Advent Awakening. Okay? So, yun po yun. So, ito po sa historical application, itong Philadelphia, kaya meron itinuring na brotherly love dahil matindi, maalab ang pag-iibigan during that time dahil nga iniisip na darating na si Kristo. Naging sentro ang Philadelphia ng spreading of the gospel. Ito po yung karanasan sa historical application. Naging sentro ng alin? Spreading of the gospel. Ngayon, maging doon mismo sa literal geography ng first century Christianity, itong Philadelphia, ito po ay syudad, doon nga po sa Asia Minor, ito po yung way o daan ng spreading Greek culture naman. Pero at the same time, ito din po yung naging sentro ng spreading of the gospel. So yan po yung napakagandang kasaysayan, literal geography at yung sa historical application. Kaya, eto nga, sa historical application, ito yung kaganapan noon ng panahon ni William Miller. Pagpasok ng 18th up to 19th century. Pakilagay nga, Mike, itong Bible commentary sa volume 7, pasahin natin yung historical application. Tingnan po ninyo ito, ha? Ayan. When the historical application is made, the message to Philadelphia may be thought of as appropriate to the various movements within Protestantism. During the latter years of the 18th century and the first half of the 19th, whose objective it was to make a religion a vital, personal affair. So ito yung sinasabi dito sa kasaysayan, sa application na naganap nga po noong 18th at yung first half ng 19th century. Kaya ang relihiyon noon, personal affair Hindi yung relihiyon noon nominal. Ibig sabihin nominal, mababaw. Kagaya ngayon, ang religion ngayon sa buong mundo, lalo ng mga sekta ng sangkakristyanuhan, mababaw talaga Sobrang babaw. Ganun ho. Okay? So noon, nung kapanahonan ni Miller na yun, na pinag-uusapan yung kanilang experience na naging great disappointment nga, dahil mali yung kanilang pagpapalagay ng event na yun ay patungkol sa second coming. Yun pala, pagpasok ni Kristo sa the most holy place, ang relihiyon noon, personal affair. Talagang maalab yung kanilang damdamin. Parang nangyari noon sa first century, yung mga alagad ng Panginoong Hesus, nung umakyat na siya sa langit,
Kung ano yung meron yung iba, meron din yung iba. Ibig sabihin, yung wala at yung meron, magbibigay doon sa wala. Nagbebenta yung mayayaman ng ari-arian o nililiquidate nila, at then itutulong sa gawain ng Panginoon. Ganon kainit, kaalab yung gawain ng Panginoon noong kaagahan ng sangkakristyanuhan. At ito din ang naging karanasan neto pong sa historical application doon sa first half ng 19th century, talking about William Miller. Ito yung movement na binabanggit dito, iba't ibang samahan sa loob ng protestantismo. Nagsama-sama sila noon para doon sa pangangaral sa liwanag na naintindihan nila, nadala ni William Miller na darating na ang Panginoon. Yun po yung pinag-uusapan doon. Next, Micah. In a special way, the great evangelical and Advent movements in Europe and the United States restored the spirit of brotherly love and stressed practical godliness in contrast with the forms of religion. So ito yung espiritu na nakita, yung alin? Yung pag-iibigan sa isa't isa ng magkakapatid. Yan yung kaganapan literally sa panahon ni Miller. Kaya naging angkop nga po Ito pong ika-6 na iglesia sa kanyang literal geography at doon sa historical application from 1755 up to 1844. At yan din kapanahunang yan din yung ika-6 na tatak na pinag-uusapan naman sa Revelation chapter 6. Kaya merong iba't iba ho na kumbaga pamamaraan ng Panginoon kung paano ipakita yung kaganapan ng ating kapanahunan. Itong pinag-uusapan sa ika-6 na iglesia, first half ng 19th century. Tayo po ngayon nasa 21st century. So bukas po yung ika-7. At ano kaya yung kalagayan ng ika-7 iglesia na ito bago dumating si Kristo? Kulang-kulang 200 taon na nangyari po ito. At wala nang ibang kasunod na ika-8 iglesia. Sa mga tuwid, nasa dulo na ho tayo. Mula noong pinag-uusapan ito, nasulat na ito sa 1st century Christianity. So anong ginagawa ng mga Kristiyano ngayong paghahanda? Gusto ng Panginoon itong espiritu ng pag-iibigan ng magkakapatid. Doon sa pag-asam ng pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga tingnan ninyo yung council pakilagay Micah. Babasahin natin muli. Ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Napansin niyo po yan? Ito yung payo ng ating Panginoon sa iglesia sa Philadelphia. Sa literal na geography at doon sa historical application ng 1755 up to 1844. Ano yung nasa kanila na panghawakang matibay? Di yung pag-asam, yung pananabik, yung yearning sa second coming ni Jesus. Kaya sila hindi nila ikinakailang ating Panginoon. At dito kinonsider ni Kristo na meron na silang putong or crown. Ito yung symbol ng victory. Victorious po ang church na ito Iba yung espiritu ng Philadelphia. Meron ba tayong ganyang espiritu ngayon? Sana ho. Huwag magmatay, huwag makurap-kurap yung ningas. Huwag nating pabayaan nag-flicker yung ningas ng ating liwanag bilang mga lingkod ni Kristo. Buhayin natin yon sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Panghawakan nating matibay yung tinanggap natin nung una, yung nasa atin, para huwag kunin ng sino man yung putong or crown na nakalaan na po sa atin. Yes, ito mismo ay pangako ng Panginoon. Kaya ito yung kanyang ipinayo na meron ka ng putong. Panghawakan mo na lang matibay. Lalo na doon sa mga believers ng second coming ni Jesus. At yung sekta na yan, sa ngayon, yan yung tinatawag na Seventh-day Adventist Church. Sa pangalan pa lang mismo, Advent refers to the second coming of Jesus. Ito lang pong grupong ito ang masilhi na nananawagan na maging handa ang mga tao dahil darating na si Kristo. Malapit na. Ika-6 na iglesia itong tinalakay natin. Bukas yung ika-7. At wala nang ika-8, walang ika-9. Dulo na ho tayo. Yan ang kagandahan ng pinag-uusapang 777 sa aklat ng Apokalipsis. 7 tatak,
7 trompeta, 7 iglesia. Dulo lahat ito. Wala nang kasunod pa. So kung yung mga Kristiyano ngayon, particular mga Seventh-day Adventist, pawindang-windang patay, di natin nakikita yung tunay nating kalagayan. Iniisip natin lagi, okay lang tayo, wala tayong nakikitang kakaiba sa ating iglesia, abay delikado ho yun. Yung tipong wala kang nakikitang dapat ayusin, lalo na sa spiritual na bagay, lalo na sa sarili natin, naku po, napakadelikado yan mga kapatid. Yung tipong akala mo okay ka, masaya ka, napakadelikado yan kapatid. Kampante ka ng mabuti dyan. Yan do'y pag-uusapan natin bukas kung gaano kadelikado yung mga nag-iisip na maayos yung iglesia namin. Wala kaming problema. Kaya madalas ipinapayo po sa Biblia, 1 Corinto 10:12, mag-ingat yung mga nag-iisip na sila'y nakatayo. Baka sila'y mabuwal. Huwag tayong pakampante. Alam nyo yung mga nagpapakampante na walang nakikitang mali sa iglesia, masaya kami dito. Diyan po natutuwa ang kaaway. Bakit? Hindi ka na magbabantay eh. Kasi nga confident ka na wala kaming problema. Lalo na kapag pinag-uusapan yung mga spiritual na bagay. Kaya nga marami sa ating mga local churches, iba ang focus eh. Iba yung attention. Alam nyo, ang church, especially the Seventh-day Adventist Church, sa pamamagitan po ng tinatawag na The Great Commission ng ating Panginoon na sinabi niya mismo sa kanyang mga alagad, ang sentro kung bakit may iglesia, bakit may church, is to preach the gospel. Wala nang ibang main. Yan ang pinaka-primary bakit may church na umiiral sa sanglibutang ito. Spreading the gospel. Evangelistic program. Yan ang pangunahin. Hindi inuuna yung pagpapaganda ng gusali. Hindi inuuna yung pagpaparami ng pera. Kaya may church para ihayag ang ebanghelyo ni Kristo. Kaya nga ipinakita ang 7 iglesyang ito mula una nang prinoteksyonan nila doon yung doktrina. Dahil pag nakurap ang doktrina, magbibigay daan yan para ang isang church, local church, mapasok ng kaaway at bumagsak. Kaya iba ang direksyon ng ilan. Hindi ko sinasabing lahat of course. Ng ilan sa ating mga local churches at maging mga sangkakristyanuhan sa kabuuan. Iba ang direksyon eh. Nawala yung focus sa spreading of the gospel. Kaya minsan sa pagpupulong ng mga iglesia, iba ang nagiging agenda. Ang evangelism nasa baba at yung pagpapaganda ng iglesia at kaperahan ang nangingibabaw. Nawala sa focus. At yan ang gusto ng kaaway. Kaya huwag tayo magpakampante. Napaka-importante yung lagi tayong nagbabantay. Dahil inuulit-ulit natin sa mga paksa at mga sinasabi ng Biblia, yung tatanggap ng tatak ng Diyos, they are sighing and crying for the abomination that is happening in the midst of my people. Ngayon panahon ng pagtatatak. At yung makakatanggap ng tatak ng Diyos, yung mga tao na nangagbubuntong hininga at umiiyak sa mga karumaldumal na nangyayari sa bayan mismo ng Diyos. Hindi pinag-uusapan yung labas ha? Sa bayan mismo ng Diyos. Kaya sila po ay umiiyak at nangagbubuntong hininga. Dahil yung mga kaganapan, yung mga karumaldumal, ginagawa sa bayan mismo ng Diyos. Tapos sasabihin natin, okay yung ating iglesia. So, ibig sabihin, wala kang nakikitang abomination. Yun nga yung kampante masyado ang bayan ng Diyos. Napakamapanganib yun. Ito po'y panawagan. Mula sa puso ng inyong lingkod po rito. Panawagan ito na huwag tayong magpakampante na masaya ang inyong iglesia. Dahil pag yan po ang nasa isipan ninyo, tiyak po best friend ninyo na ang kaaway ng Diyos. Dahil hindi nyo nakikita yung sinasabi ng Diyos nagaganap sa gitna ng aking bayan.
yung tatanggap ng tatak, and eventually, makakatanggap ng latter rain, ay yung mga taong nangagbubuntong hininga ayon kay Ezekiel, Kapitulo 9, talatang 4, na literal na kaganapan sa mga huling araw na ito sa bayan ng Diyos. Dinidiin ko po yan. Sa bayan mismo ng Diyos, hindi sa labas. Yung karumihan nangyayari ho dito, tapos wala tayong nakikitang nangyayaring karumihan. Delikado ho yun. So, itong sinasabi nito na payo, kaya ko binabanggit yung mga bagay na yon, panghawakan nating matibay. So, ibig sabihin, sa puntong ito, maging mapagmatyag tayo, maging mapagbantay tayo, dahil baka kunin ng iba yung putong crown na nasa atin na, the crown of life. So, it signifies also being watchful. Sa Greek word, Gregorio, sa wikang Pilipino, mapagbantay, paying attention. Kung masaya ka na, ba't ka pa magbabantay? Masaya na nga kayo eh. Ba't ka pa magbabantay? Siguro may mga iba tayong leader na hindi nararamdaman yung mga bagay na ito na ipinaparamdam ko po sa inyo. Dahil una, yung tinatawag na pagiging ignorante. Ignorance. Ibig sabihin na ignorante, hindi pinag-usapan intellect. Ibig sabihin, kawalang alam sa nagaganap. Yun po ang punto ko. Hindi ko minumura o inaalipusta ang sino man. Pag sinabing ignorante sa theology ng Biblia, walang alam, walang malay. Hindi ho ibig sabihin na walang alam intellectually. Karamihan po ng mga ignorante sa Biblia, mga matatalinong tao, Fariseo, Saduceo, mga na naglilingkod sa Sanhedrin. Ang Sanhedrin sa panahon ng Israel, yan po yung korte. Yan po ginagawa yung paglilitis. So yung mga miyembro doon, kumakatawan sa mga abogado or mga senador sa panahon natin ngayon. So pag pinag-usapan ng talino, matatalino yon. Pero tinuturing silang alin? Walang alam or ignorante. Yun ho yun, paglilinaw ho natin. Kaya natin sinasabi, kaya yung iba siguro hindi nakakaramdam ng urgency ng pagmamatsyag sa nagaganap na karumihan sa ating iglesia, kasi ang iniisip, yun nga, out of ignorance. Yun ang pwede nating sabihin. Out of ignorance dahil hindi ka nagbabasa thoroughly ng banal na kasulatan. So paano natin susundin ang counsel na ito? Ang payo kasi, panghawakan mong matibay. Pag sinabi panghawakan mong matibay upang huwag kunin ng sino man yung nasa iyong putong na, kumbaga pangako ng Diyos, nagbabantay kang mabuti. Hindi ka magre-relax, hindi ka magle-let down ng pagbabantay mo. Hindi mo ibababa yung guard mo. Kaya madalas natin halimbawa yung boxer. Ang boxer lagi nakataas dapat yung dalawang kamay mo sa mukha mo. Protect at all times, sabi nga nung referee. So, kumbaga sinasabi lang natin itong paghahambing na ito para maintindihan natin na tayong mga Kristiyano, hindi umaasa sa pakiramdam lang natin na masaya tayo. Of course, gusto ng Diyos maging masaya tayo. Yung kasayahang yun ay dala ng kapayapaan ng salita ng Diyos. Pero hindi nangangahulugan na ibababa mo na yung pagbabantay mo. Kaya nga sabi rito, panghawakan mong matibay upang huwag kunin ng sino man. Dahil pag nalingat ka, nawala yung focus mo, maagaw ng iba yan. Kaya sinabi mismo ng Panginoon yan. So it denotes being watchful. Yun nga yung mangagpuyat kayo. Yun yung sa salitang Grego na Gregorio. Mapagbantay. Para huwag maagaw ng sino man. Ngayon, ulitin ko. Kung wala tayong nakikitang problema sa ating mga lokal na iglesia, ang ibig sabihin yan, okay kayo. Yan ay bunga ng emosyon. Yan ay bunga ng pakiramdam lamang ng tao at hindi bunga yan ng udyok ng banal na espiritu. Yun po yung direkta nating sinasabi. Ngayon, pag sinunod natin yung counsel, ito na yung promise. Pakilagay, Micah. Sa verse 12, basahin ko po uli. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi na siya'y lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. Napakagandang pangako po ito. Ituloy ko lang ang basa ha. Pakilagay, Micah.
At ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Ang ganda po ng pangako. Balikan ko po yung mga binitiwang salita ng Panginoon, no? Yung magtagumpay. Again and again and again. Buhat sa pasimula ng unang iglesia, laging inuulit-ulit yung salitang ang magtagumpay. At dahil inuulit-ulit yun, uulitin ko rin yung paliwanag dito. Alam nyo, etong napakaganda na inuulit mo yung mga bagay dahil yan po ay bahagi na para ma-retain, ma-establish sa isipan at sa puso ng tao yung truth na dapat ma-establish dyan. Kasi nga po, bago ko ituloy, yung kaaway ng Diyos, di ba gumagamit siya ng mga advertisement? Mga commercial. Bakit yung commercial paulit-ulit? Dahil yun ang purpose. Ma-retain sa isip ng tao yung mga produkto na gusto nilang tangkilikin mo. Yun ang purpose nun. Doon nga sa mga, ito, ang galing ng psychology ng tao, no? Halimbawa, yes, of course, bawat isa sa atin nakakaranas, maging ako. Dati, nung, kumbagay, nasa pamumuhay makasanglibutan pa ako. Halimbawa, pag pinag-usapan ang music, no? Minsan, pag bagong labas yung music, especially, or mga alternative, rock and roll, nung panahonang yun, minsan, pagka unang labas, nandyan yung may encounter mo na hindi mo gusto, yung pinapakinggan mong tugtog. Kasi bago sa pandinig mo eh. Pero subukan mong ulit-ulitin yan. Dati hindi mo gusto, ngayon gustong-gusto mo na. Bakit? Nare-retain siya sa isip at puso mo. Yun yung purpose ni Satan kung bakit yung mali, paulit-ulit niyang inuudyok na gawin ng tao. Lalo na sa doktrina, yung dating mga turo na naglitawan ngayon, dati na yon. Yung mga mapagbantay noong unang panahon, ibinagsak yon. May susunod pang henerasyon eh. Ibabangon ulit ni Satan yon hanggang sa may madaya siya. Lubog litaw, lubog litaw, lubog litaw. Ganon yon. Inuulit-ulit yung mali. Ganon ang purpose ng advertisement. Maaring sa una, ayaw mo yung produkto, pero kung lagi mo napapanood yan, malalaman mo na lang, ginugusto mo na yan. Yan yung psychological approach. Gaya, etong babalikan natin, uulitin, ang magtagumpay. Pag sinabing ang magtagumpay or overcometh, he who overcometh, ibig sabihin nun, hindi po ito yung past tense na ang magtagumpay, natapos mo na eh. Kundi ito ay present progressive. Meaning to say, habang nabubuhay ka, halimbawa bukas pagising mo, buhay ka pa rin. At susunod na araw, pagising mo, buhay ka pa rin. Praise God. Sa bawat araw na buhay ka, pagtagumpayan mo yung mga kahinaan mo na nagdudulot ng pagkakasala at paglayo mo sa Diyos. Pagtagumpayan yan, bawat araw na may buhay ka. Araw-araw, sa madaling salita, pinagtatagumpayan mo yung mga maling bagay na ginagawa mo dati. Dahil nandyan ang biyaya ng Diyos. Hanggang sa dumating yung punto na maaaring nawalan ka na ng hininga, wala pa ang Panginoong Hesus. O halimbawa, buhay ka, darat na ni Kristo. At least, pinagtatagumpayan mo by His grace. Kaya sinasabi, ang magtagumpay, gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. Haligi, pilar, di ba pag haligi, kumakatawan ng tibay ng isang bahay o gusali. Pag pinangakuan ka ng Panginoon, gagawing haligi, meaning to say, matibay ka. Bakit? Pinagtatagumpayan mo eh. Yung pagkakasala, ano ba ang definition ng kasalanan sa Bible? 1 John 3:4, paglabag sa kautusan. Sino mang lumalabag sa kautusan, nagkakasala, that is the very definition of sin. Lumalabag sa kautusan. Sa makatuwid, pagtagumpayan mo yan. Huwag kang lumabag. Kung dumating ang pagkakataong nakalabag ka, may pangako ang Panginoon. 1 John chapter 1, verse 9. If we confess our sins, He is just and faithful to forgive us from our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Tapat ang Diyos. Kaya pangako ni Kristo, 1 John 2:1 eh. May payo muna siya, mga anak, huwag kayong magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, ay meron siyang tagapamagitan.
Yun yung binanggit na natin dati, yung dalawang uri ng pagkakasala. Una, hatred for sin. Ikalawa, cherishing for sin. Yung ginugusto mo, cherish. Ginugusto mong gawin araw-araw kasi mabuti naman ang Diyos. Ginugusto mong gawin uli yung mali. Mapagpatawad naman ika ang Diyos. Yung ginugusto mo yung kasalanan. At darating ang araw, hindi mo na yan ituturing na kasalanan. Ginawa mo na kasing habit. Pag ginagawa mong habit ang kasalanan, darating ang araw, hindi mo natatawaging kasalanan yan. Yun yung pagpapatigas ng puso mo. By your own choice. Pero pag sinabing hatred for sin, galit ka dun sa nagawa mong kasalanan. At patuloy kang luluhod sa ating Panginoon na may pagluha na huwag mo nang gawin yung kasalanan yon. Yun yung dahil galit ka sa kasalanan yon. Huwag kang mabuhay dun sa kasalanan yon. Kaya ang magtagumpay, kaya gagawing haligi kasi matibay ka eh. Naging matibay ka dahil umaasa ka sa biyaya ng Diyos na sa bawat araw magtatagumpay ka. Kaya habang nagtatagumpay ka, lalo kang tumitibay. Kaya yun yung purpose, gagawin kang haligi symbolically. Naging matibay ka eh. Ang haligi sumisimbolo ng tibay. Kaya nga haligi ng isang bahay o ng isang gusali or foundation. No? Yun yung purpose ng pagiging pillar o haligi. At ang sabi nga dito, hindi na siya lalabas pa doon. Saan? Hindi doon sa templo. Doon ka na mismo sa templo. Alam niyo, ito, napakaganda ng structure kasi ng mga, kumbaga, mga gusali noong una. Halimbawa sa Jerusalem. Sa Jerusalem, at ibang mga kingdoms during that times, talagang, ang kanilang agriculture, yung pagsasaka nila, sa labas ng gusali. Sa labas. Hindi ka naman pwede magsaka sa loob ng kingdom. Lalabas ka talaga. Kaya may mga pader ang bawat kingdom. So ngayon, kaya pag may dumarating na kaaway, siyempre nakikita yung mga bantay doon sa tuktok ng mga pader na napakatataas, nasa 30-story building. Nakikita nila yung mga kaaway, then nagwa-warning doon sa mga kababayan nila na nagsasaka sa labas ng kingdom. And then, bubuksan yung gate, papapasukin yung nasa bukid sa nagsasaka, at isasara yung gate kapag may kaaway na dumarating. Ang pangako sa mga taga-Philadelphia, hindi na kayo lalabas. Permanent dwelling na ninyo yung innermost part ng heavenly temple. Ganda, di ba? So, meaning to say, wala nang magiging panganib pa. Dahil ang paglabas sa gusali ng isang kingdom, merong tinatawag na danger or panganib dahil nasa labas ka ng gusali na protektado ng pader. Kaya ang ganda ng pangako rito sa mga Kristiyano sa Philadelphia at ganun din sa bawat isa sa atin na hindi ikinakaila ang pangalan ng Panginoon at nagtatagumpay sa bawat araw na may buhay tayo. Permanent dwelling na natin. Ang templo ng Diyos, ang bagong Jerusalem. Kaya napakaganda ang sinisimboluhan. Doon pa lang sa unang kapitulo ng aklat ng Apokalipsis. Ito po yung lingwahe kasi ng Old Testament. Temple, ha? Napansin nyo doon, si Kristo. Nung lumingon si John doon sa kanyang pangitain, nakita niya ang ating Panginoon na nasa merong 7 kandilerong ginto. Naglalakad siya doon Sumisignify yun sa templo. Kaya nga ito yung lingwahe, ang pinag-uusapan dito, lingwahe ng templo sa Old Testament. Bawat pangitain dito sa aklat ng Apokalipsis, nagsimula ang eksena sa heavenly sanctuary. Kaya palito, naging paksa na natin ito madalas, ang sanctuaryo ng Diyos na pinagawa kay Moises sa lupa, pattern yun ng totoong sanctuaryong nasa langit. Hindi kagaya na sinasabi ng iba, hindi allegory. Pag sinabi kasing allegory, yung hindi totoo. Sabi nila, hindi totoo may sanctuaryo sa langit. Sabi nga ni Pablo sa Hebreo 8:1-2, ang tunay na tabernakulo na itinayo ng Diyos, hindi ng tao. Napakasimpleng pangungusap ng Biblia na merong tunay na tabernakulo at sanctuaryo sa langit na ang nagmiministeryo doon, walang iba, ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Kaya nga, yung sinasabi nilang New Testament na lang tayo, obsolete na yung mga usapin sa Old Testament kasi mga sanctuaryo pa doon. Hindi
napaka-relevant in particular sa aklat ng Apokalipsis. Nagsimula ang pangitain doon sa pagkakita noong 7 kandelerong ginto na nandoon mismo sa loob ng sanktuaryo yun. Kaya mga language sa pinag-uusapan dito, napakaganda. Yung realidad ng heavenly sanctuary na naglilingkod ang ating Panginoon. Kaya ang aklat ng Apokalipsis, punong-puno yan ng pagpapahiwatig sa heavenly temples. Punong-puno. Pinakita sa Revelation, yung most holy place, na nandoon yung kaban ng tipan. Ano ba yung laman ng kaban ng tipan? Sa Revelation 11 verse 19, 10 utos ng Diyos. Literal ho yun. Literal. Kaya ito yung ipinapakita dito sa ika-6 na iglesia. Kaya nga dito yung allusion, yung pagpapahiwatig ng heavenly temple at paglalahad na yung bayan ng Diyos ay magsasagawa ng gawain ng pagiging saserdote sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Yun yung pangako eh. May kapakilagay yung sanctuary. Ito, yung sanctuary no ng mga Hudyo. Pakita natin sa screen. Ito miniature yan eh. Yan yung sa panahon ni Herod, no? Pero doon tayo sa panahon ni Moses, yung sanctuary doon. Pakilagay mga pictures diyan sa baba. Yan. Ito, ayan, balik tanawan natin. Yung sanctuary na pinagawa ng Diyos kay Moses. Diyos ang nagpagawa niyan. Kaya bawat sukat niyan, lapad, haba, distansya, Diyos ang may sabi niyan. Hindi yan yung dahil naisip lang ng mga Hudyo sa pangunguna ni Moses noon. Gawa ng Diyos yan. So, yan po yung ipinapakita dito sa mga Kristiyano sa Philadelphia. No? Kaya nga, ang pangako dito na magiging haligi ka at yung pangalan ng Diyos sa iyo talaga, ito yung pangako nga po ng Panginoon sa mga Kristiyano na maglilingkod sa harapan mismo ng ating Panginoon. At meron tayong pangangasiwa na ipinahintulot at binigay na pribilehiyo ng Diyos na pangasiwaan ng sansinukob. Yun yung kapangakuan doon. Maaring tayo ngayon ay sabihin natin, pakiramdam natin, o maging sa ating social status, mahina tayo, mahirap tayo, laging kumbaga inaapi dito sa ating sanglibutan. Darating po ang araw sa pagdating yun mismo ng ating Panginoon. Tayo po'y itataas sa mataas na dako na pagdadalhan sa atin ng Panginoon. Yung mga inaapi-api ngayon, yung mga minamaliit ngayon, sila po yung itataas ng Panginoon. Yung mga nagpapakababa, sila po ang itataas. Kailanman yung mga mayayabang na Kristiyano, maging sa ating mga kapatid, nakahambog kapag nagsalita, nagbitaw ng salita, akala mo, sila po ang ibababa literally. Kaya yung pangako dito yung mga nagsasabing Hudyo, pero hindi naman, sila yung nagsisinungaling, papupuntahin ko sa harapan mo. They will fall down before you. Yun nga po yung pinaliwanag na natin kanina, na ma-acknowledge nila sa darating na panahong ito, na ikaw na inaapi-api, minamaliit, ikaw ngayon, ang mas superior kumpara sa kanila dahil ang Diyos ang naglagay sa iyo sa superiority. Bakit? Pinulot ka ng Panginoon sa mababang lugar na pinili mong puntahan yan. Dahil alam mo na ang Diyos sa huling araw magtataas sa iyo. Pero yung mga tao ngayon na gustong-gusto lagi na nasa mataas na lugar, na sila'y pinupuri, na sila'y popular, darating ang araw, ibababa sila ng Panginoon. Ganun lang ho yan. Yun yung sinasabi dito po sa iglesia mismo ng Philadelphia. Ngayon, tuloy natin ang basa. Ito balikan natin chapter 3 verse 8. Pakilagay, Micah. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Narito, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintuang bukas na di mailalapat ng sino man. Napansin nyo kanina yung larawan ni Kristo na binasa natin kanina? Nasa kanya ang susi. Siya lang may kakayanang magbukas at magsara. Kaya nga sinabi doon sa verse 8, alam ng Panginoon ang iyong gawa, kaya wala siyang saway.
Wala siyang reproof sa mga Kristiyano sa Philadelphia. Then, inilagay ng Panginoon sa harap ng mga Kristiyanong ito ang pintuang bukas na si Kristo lang ang may kakayanan at otoridad na magbukas at magsara. Dahil yung pintuang bukas, hindi yan maisasara o mailalapat nino man, kundi siya lamang na may hawak ng susi ni David. Napakaganda ho kung inyong lilimiing mabuti yung ating hinimay-himay na pag-uusap na ito. Kaya walang sino man, ulitin ko ha, yung mga mahilig magmalaki na mga iglesia dito sa sanglibutan na kung hindi ka kanilang miyembro, wala kang kaligtasan. Inaangkin nyo po yung lugar ni Kristo. Inaangkin nyo po yung lugar ng hari, ng mga hari. Wala ho sa inyo ang susi ni David. Na kay Kristo po yun. So kaya ang ating Panginoon ang nagbibigay ng pag-asa po sa bawat isa, lalo na doon sa mga mananampalataya na hindi ikinakahiya sa kanilang buhay ang ating Panginoon. Manapa, inilalagay nila sa harapan ng ating Panginoon. Hindi sila yung laging nangunguna. Hindi sila yung laging iniisip yung sarili na ano ba, sabihin ng iba sa akin. Pag ang Panginoon ay nasa sayo, ang Panginoon ang makikipaglaban para sayo. Yan ang napakagandang turo ng ating Panginoon sa bawat isa. Kaya nga, sabi doon kanina, sa binasa natin, sino mang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. Minsan urgent po ito. Nagmamadaling panawagan ito ng Panginoon na gusto niya sa kanyang mga anak, pag-isipang mabuti. Yun yung sinasabi nating nililimi, hinihimay-himay, limiing mabuti, isiping mabuti, at tutulungan ka ng banal na Espiritu na darating ka doon sa understanding ng pinag-uusapang ito. Yes, nasa ika-6 na iglesia from 1755 to 1844. Yan po yung historical application. Eksakto sa mga naging karanasan po ng mga Kristiyano noong kapanahunang nabanggit natin yan. Kaya wag nating babaliwalain po yung pagtalakay, lalo nitong 7 iglesia. Alam nyo, ang hindi lang maganda, kadalasan, di ko nasasabing minsan, sa iba nating mga kapwa Kristiyano o maging sa mga Seventh-day Adventist, mahilig ang karamihan na makinig ng mga pag-uusap na may kinalaman sa awayan. Yung awayan ba, yung sagutan, mas gusto nilang sundan yun. Ayaw nilang makinig ng isang pag-aaral na kung saan mag-iisip ka. Ngayon, marami hong magagaling, lalo na sa social media. Yung mga tinatawag nilang netizens, magagaling sa kanilang sariling unawa. Diba? Ito ang ating sundan na pag-aaral. Dahil may panawagan ng Diyos sa pag-aaral na ito kung ano yung pag-uugali na dapat maging ganun tayo. Yung mga excitement na mga binabasa at pinapanood, nagpapahina po yan ng understanding, ng pagkaunawa. Kasi ang excitement base lang yan sa emosyon. Sa mga novel, o ano man binabasa natin, o ano man pinapanood natin, bawat excitement na bagay, nagpapahina po yan sa logical thinking, sa rationale. Literal po yan. Kaya nga ginawa ng Panginoon yung left brain and right brain dahil may kanya-kanya silang purpose. Siyempre, bawat information na ating nabasa, na ating napakinggan, na ating napanood, papasok yan sa frontal lobe. Yan ang sinasabi ng science. Frontal. Kaya ginagamit sa Biblia yung symbol na noo. Diba? Madalas sa Biblia yan. Ilalagay ko ang aking mga salita sa iyong pag-iisip. Isusulat ko sa iyong noo, something like that. Frontal lobe. And then, sasalain yan ng left brain kung gusto mong i-analyze, kung gusto mo ng rationally, kung gusto mo ng logical thinking, nasa left brain yan. Yan ang function yan. Ayon sa science. At yung right brain, it's more on emotion, it's more on dreamy artistry. Diyan gagana yung being artistic, being emotional. Ito yung right brain. Ang nangyayari sa karamihan ngayon na mas gustong-gustong gawin ay ang bahagi nandito sa right brain na nagpapahina sa analytics kung paano ka mag-isip.
Dahil marami ngayon, kapag nagbabasa ka ng mga sinasabi nila, ako pag nakakabasa, natatawa na lang ho ako. Hindi nila naiisip po talaga na may problema yung sinasabi nila. Bakit? Nangibabaw kasi ang right brain, yung emotion. Hindi pinairal yung reason. Hindi pinairal yung analytics. Hindi pinairal yung rationally. Hindi pinairal yung laws of thinking, in short, logic. Ang pinairal, emotion, right brain. Yan ang maraming biktima ngayon sa ating social media. Mas gusto nila yung tipong iduduyan nila dahil exciting eh. Excitement ang habol eh. Pero yung seryosong pag-aaral, pero ako'y naniniwala na ang Diyos handang magbago sa sino mang gustong mabago ang sarili. Yes. Kailangan mag-isip-isip lang ho tayo, lalo na sa ating mga kapatid, kung ano yung gusto nating panuurin lagi, pag-usapan lagi. Sana pag-usapan nyo, hindi yung awayan ng sino man. Dahil lahat ng yun, series lang yun ng mga kasinungalingan. Nagdedepensa ng bawat sarili nila, series yun ng kasinungalingan. Pahihinain po ang pag-iisip ninyo para sa discernment, yung pagkaunawa ng sinasabi ng Espiritu. Kaya mapansin nyo, sa pinag-aralan natin sa 7 iglesia, sa ika-6 pa lang natin ngayon, laging ang dulo, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Nagpapatunay ito o panawagan ito na seryosohin yung sinasabi ng Panginoon at hindi ka magbabatay sa feelings or emosyon. Mangibabaw ang reason. Dahil dyan nangungusap ang banal na Espiritu sa ating intellect. That is the higher faculty of man. Yung ating intellect. Pero ngayon, ang nangingibabaw, excitement, emotion. Bakit? Yan po ang finifeed o ipinapakain ni Satanas. Kaya hindi kayo nagtataka sa mga palabas sa telebisyon, sa mga napapakinggan sa radyo. Ano yung nakikita natin dyan? Excitement. Sa mga libro na mas mabenta, excitement. Alam ni Satan yun, he is a master psychologist, kaya ginagawa niyo yung mga bagay na ito para yung discernment o pagkaunawa. Alam niyo, malalim yung salitang discernment o pagkaunawa. Hindi po yan nakukuha sa nakaaral ka lang ng 1 araw, 2 linggo, 1 taon. Hindi ho. Ang discernment, yan po yung wisdom na galing sa Diyos. Yan po yung turo ng Espiritu ng Diyos na habang ikaw nakikita ng Diyos na handang magpasakop, handang makinig, magkakaroon ka ng tinatawag na discernment according sa 1 Corinthians chapter 2 verse 13. Na yung mga bagay na itinuturo ng Espiritu ng Diyos, hindi yung itinuturo ng Espiritu ng sanglibutan. 2 bagay lang yan. Walang pangatlong grupo. It's either turo ng Spirit ng Diyos o turo ng Espiritu ng sanglibutan. Walang middle ground, walang third group, walang fourth group. It is always battle between good and evil. Huwag natin pairalin lagi yung emotion at excitement. Huwag tayong padala doon sa series of lies, sa series of pagtatanggol sa mga sarili. Dahil ang atin ho ay ihayag ang ating Panginoon sa ating mga buhay. So yan po, yung ating paksa. Purihin ang ating Panginoon at mangibabaw ho ang katwiran ng ating Diyos dito po sa ating series na tinalakay. At bukas ang pinakahuli ho ay ang iglesia sa Laodicea, yung ika-7. Bantayan nyo bukas, 3:00 ng hapon. Sana wag kayong mawaglit sa ating ginagawang series na ito. Okay? So yun po. At again, doon po sa mga tanong, sabay-sabayin ko na lang sagutin yan para hindi, kumbaga, mag-iba-iba tayo ng direksyon ng kaalaman. Mahirap naman ho kasi na yun sana ang plano ko dati na after ng pagtalakay ng bawat isa sa iglesia, pagsagot pagtanong. Hindi na ho. Kasi mas maganda, nakafocus tayo doon sa topic. At yung tanong na lang, after ng bukas. Kung lubi ng Panginoon next week. Okay? So, salamat po sa pag-unawa sa atin hong mga followers, sa ating mga kapatid, mga kaibigan nagtanong. Ngayon po, idadako tayo sa ating pagtatapos sa pamamagitan po ng isang panalangin ng pagtatalaga at pasasalamat. Ama naming Diyos, maraming salamat po, napakabuti ninyo sa bawat isa at inilahad ninyo ang paksa patungkol po rito sa ika-6 na iglesia, ang Philadelphia. At muli kami natuto ng mga leksyon
na ipinaabot ng inyong Santong Espiritu. Harinawa, bigyan kami ng patuloy na pagtatagumpay sa pamamagitan po ng inyong biyaya na lagi naming idinadalangin ay pagkaloob sa amin dahil kayo nangako na kami magiging malakas. Kami inyong tutulungan na magkaroon ng tamang unawa na hindi kami madaya ng kaaway at mawaglit sa pananampalataya. Pagpalain po ang lahat ng